All right, that's good. Good songs tonight. All right, shall we all stand, please, and let us turn our Bibles in the book of John. The book of John, chapter 4. John chapter 4, verse number 24. Or let's start from verse number 21. Okay? Verse number 21. Let's start from there para lamang maunawaan niyo po ang context. Okay? Are you with me? Verse number 21, Jesus said unto her, Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Ye worship, ye know not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. But the hour cometh, and now is, when the true worshipers shall worship the Father in the Spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. God is a Spirit, and they that worship Him must worship Him in the Spirit and in truth. Now tonight I'm going to talk to you about what is, or not just what is, but who is the true worshiper. Okay? Unawain po natin yan. Ngayon, yamang tayo ay nasa panahon na katulad nitong Christmas season. Okay? We really need to understand the true, who is the true worshiper. Okay? Tayo po sandali manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na ito na pinagkaloob niyo po sa amin na kami ay makapagbasa ng inyong salita na amin pong pagbabatayan ng iyong mensahe sa hapong ito. Salamat sa mga testimonies na narinig po namin. Truly, O God, those are the testimonies that have experienced when they encountered with you. Salamat, Panginoon, na mayroong nagpapahayag ng katotohanan na mayroong isang totoo at buhay na Diyos. Na karapat dapat lamang po na lumapit kami sa kanila na sa Kanya na mayroong pagpapakumbaba. At ipahayag ang aming kawalan, kahinaan. At tanggapin namin na without Him, na kung hindi po dahilan sa Diyos, wala po kami. Thank you, O God, for helping us to realize our present situation. Even our condition, O God, before you. And bless this message, O God, and again we ask thy forgiveness for our sins. And please cleanse us from all unrighteousness. In Jesus' name we pray. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. All right. Napakahalaga na maunawaan po natin ang totoong pag-worship at saan po ito magsisimula. Okay? Like what I've told you this morning, this is not a message na malalim na mahirap unawain. I'll bring you this message sapagkat nakikita ko po kung ano ang problema natin, ang problema ng napakaraming simbahan po ngayon. Napakaraming mga Kristiyano. Maraming beses tayo nakakapakinig ng mga encouraging messages on how to overcome anger, how to overcome our emotions, and how to be blessed materially. And napakarami mga encouraging messages which I do believe na kailangan din nating marinig. Pero nami-miss po natin ang isang bagay na magpapasaya mismo sa Panginoon na ating Diyos. Na hindi po dapat natin palampasin, mga kapatid.
dapat po nating unawain. Now, in this context na binasa po natin, back in those days na ang Jerusalem, mga kapatid, is the center of worship. In other words, people are traveling from different areas and then pupunta lamang po sila sa Jerusalem para mag-worship po sila doon. You see? So makikita nyo na ang Panginoong Kristo ay nagkaroon po siya ng encounter with a woman that is not a Jew. And makikita po natin na sinabi ng Panginoon mula po sa babaeng ito nang sabi niya oh, in this mountain this mountain we worship, our father worship in this mountain. So noong araw para bang hindi mo makikita ang mga tao na mag-worship sa Diyos except na mapunta po sila sa isang particular na lugar na kung saan nila wino-worship ang Diyos. So in other words, merong nakalaang lugar noong araw na kung saan i-worship ng mga tao ang Diyos. Para bang hindi mo pwedeng i-worship ang Diyos outside the church building. Or hindi mo pwedeng i-worship ang Diyos kung wala ka sa Quiapo. Hindi mo pwedeng i-worship ang Diyos kung wala ka sa Basilica. You know, something like that. Hindi mo pwedeng i-worship ang Diyos sa lugar na kung saan nakita mo na yung mga magulang mo noong araw, yung mga nauna sa atin, ay doon nila wino-worship ang Diyos. Kapag ka nag-worship ka sa ibang lugar na hindi yun ang lugar kung saan yung mga ninuno mo nag-worship, hindi ka nag-worship sa Diyos. See that? Now, so akalain mo, sabi ng Panginoon dito mga kapatid, sabi niya, believe me in verse number 21, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Because you worship, but you know not. You see? Pero sinasabi ng Panginoon, God is seeking for a true worshiper. And they that worship God must worship Him in spirit and in truth. You see that? So, in other words, may mga tao na meron silang maling konsepto pagdating sa worship. So let's first define. Most of the time, dinidefine ko po rito yung salitang worship. And some of you here, alam nyo na yan, kung pag tinignan nyo ang Biblia, may record na kayo niyan. You see, ang worship is tatanggapin mo sa Diyos na you are nothing and God is everything. Did you get that? Very simple. You are nothing and God is everything. That is how you worship God. That's why you need God. That's why every time na haharap ka sa Diyos, wala kang pwedeng ipagmalaki sa Diyos. You see, haharap ka sa Diyos, wala kang pwedeng i-present sa Diyos. Maliban na lamang sabihin mo, God, thou art worthy to be praised. You see that? Because what I am right now, it's all because of you. Yung hininga ko, sabi nga ni Paul, nung si Paul ay nag-preach sa mga Epicureans, na sabi niya, we breathe, our breathe, sabi niya, ay galing sa Diyos. Lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. But the sad thing is, hindi po yan kinikilala at tinatanggap ng maraming tao. Are you getting the point? See that? So, ipinapakita ng Panginoon, this time, it's time to understand the true worship. Because God is seeking, looking for a true worshiper. Now, after giving you the definition, the right definition of the word worship, I believe na meron na kayong something in your mind. You got something in your mind, I got something in my mouth. All right. Now, sabi ng Panginoon sa verse number 23, but the hour cometh and now is when the true worshipers
shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. God is looking for a true worshiper. And a true worshiper is the one that is worshiping God in spirit and in truth. Yun ang hahanapin natin, mga kapatid. Paano mag-worship sa Diyos in spirit and in truth. Alright? Now, there is a basic example in the Bible patungkol po sa bagay na ito. Okay? Let's go. Diyan po, nandiyan po tayo sa John. Pwede niyo bang ayusin yung microphone ko? Yeah, come on. Mukhang hindi magandang tunog. Alright, now listen. Nandiyan po tayo sa John chapter 4. Then umurong po tayo ng isang chapter. Makakakita po tayo dyan ng tao, mga kapatid, ng isang mama na gusto niyang kilalanin ng Diyos, pero there is something, meron pong barrier. And by that, in-explain ng Panginoon kung ano ang ibig sabihin ng pag-worship. In-explain ng Panginoon kung ano ang ibig sabihin ng magrespeto sa Diyos. Because worship is our respect to God. And our respect to God is seen when we admit before God that we are nothing and God is. And God is. Shout it. And God is. Yeah, that's worship. Okay? Yan po ang pagpapakita na nirerespeto po natin ang Diyos. Now, let's go to chapter 3 of the book of John. Now, beginning from verse number 1 down to verse number 7, actually, hindi lamang po yan dyan nagtatapos, mga kapatid, sapagkat nandiyan po yung encounter, mga kapatid, ng Panginoong Jesucristo at saka ni Nicodemus. Alright? Now, in verse number 1, the Bible says, John starts from introducing Nicodemus. The Bible says there was a man of the Pharisees named Nicodemus, right? Nicodemus, a ruler of the Jews. Okay, who is Nicodemus? A ruler of the Jews. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God. For no man can do these miracles that thou doest except God be with him. You see, he's got something in his mind, and he is right. Walang makakagawa ng miracle na ginagawa ng Panginoong Jesucristo maliban na lamang na siya ay isang Diyos. At nasa Kanya ang pagiging Diyos. You see that? So alam po ni Nicodemus po yan, mga kapatid. Now, by the way, who is Nicodemus? A ruler of the Jews. And not only that, he is a member of the Sanhedrin. Sanhedrin is the highest court of the Jews. Kumbaga dito sa atin, Supreme Court natin ito. Yung Sanhedrin ay Supreme Court or Supreme Jewish Court. You see that? So yan po yan, na kapag ikaw ay member ng Supreme Jewish Court, kinakailangan biyasa ka sa law ni Moses. And you are deeply religious. Kaya alam mo yung batas ni Moses, the law of Moses. But this man, the Bible says, he came to Jesus by night. You see that? He came to Jesus by night just to raise this question. Para lamang magtanong siya. At ang tanong niya patungkol dito sa bagay na yon. He's trying to understand something, but very hard for him to understand. It's very hard for him to understand because he lacks something. You see, he want to know something, but he lacks something. That's why he cannot understand the things of God. You see, because the Bible says, even the Apostle Paul sinasabi, because you are spiritually judged or is spiritually discerned. Okay? Now, so ang sabi ng Biblia, mga kapatid, he came by night. And look at the answer. Sabi niya sa Panginoon, kasi may problema. Hindi lamang ako, ang makikita kong tao na nakagawa nito ay yung kinasisyahan siya ng Diyos. Nasa kanya ang Diyos. And he's right.
ngayon, para maunawaan niya ng mabuti, at sagot sa kanya ng Panginoon sa verse number 3, "Verily I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." You see, again, maraming beses natin pinag-uusapan yung salitang born again. You see, the first born is in the flesh. Yan ang sinabi maging si Nicodemus in verse number 4. Sabi niya, Nicodemus said unto him, "How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born?" See that? Now, if you are having trouble understanding being born again, hindi kayo nag-iisa. Si Nicodemus ganun din. Alright? Pero dapat po natin maunawaan na po natin yan. Ngayon, kung ano yan, ibig sabihin yan. Ngayon, sa verse number 5, makikita po natin, mga kapatid, na sinagot siya ng Panginoon. Sabi niya, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God." You see, now, maliwanag na sinasabi ng Panginoon dito, personally, kay Nicodemus, na dalawang kapanganakan. In fact, in verse number 6, sabi niya, "That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Marvel not," verse number 7, "that I said unto thee, that I said unto thee, ye must be born again." Okay? Now, so makikita natin, tandaan niyo po yung verse number, chapter 4, na binasa natin kanina, na-explain ko. Now, ngayon sa chapter 3, ito po yung napagandang illustration ng worship in the Spirit. Okay? Paano mangyayari? So makikita niyo po, yung ini-enforce dito mismo ng Panginoong Kristo, yung iginigiit ng Panginoong Kristo na, "Ye must be born again." As you see, hindi lamang once sinabi ng Panginoon kay Nicodemus na kinakailangang ipanganak ka na muli. Paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon kay Nicodemus na kinakailangang ipanganak ka na muli. So, in that way, you can understand the necessity of being born again. It's so important. Napakahalaga, mga kapatid. Because the first reason why do you need to be born again? Because you cannot enter into the kingdom of God. And if you cannot enter into the kingdom of God, you cannot understand the kingdom of God. You see, and you cannot live the way the kingdom of God lives. Okay? Now, you cannot fulfill. Hindi mo ma-fulfill, hindi mo masusunod yung batas ng kingdom of God kung wala ka sa kingdom of God. So to be a part of the kingdom of God, you must be born again. What is the again they referring to? In a spirit. Okay? Now, dalawa po tayo, mga kapatid. Ang ating being, tandaan nyo mabuti, everybody look at this way. At mamaya i-illustrate, hanggat may illustrate ko sa inyo na maliwanag ito, sabi ko sa inyo, dapat maunawaan nyo ng mabuti. Alright? Now, here it is. Dalawa ang being natin. The physical being and the spiritual being. Okay? Now, maliwanag na po sa atin, yamang palagi ko na po ito sinasabi rito, na yung sinasabing being born again dito is being born in the Spirit. Bakit? Sapagkat back in those days, kapatid, na yung fall of man, if you can understand that, nawala po tayo sa Diyos, nawala po yung connection natin sa Diyos, nawala po, mga kapatid, yung God's consciousness natin because we are dead spiritually. We are dead spiritually. Alright? Now, kaya nga po, mga kapatid, pagka ikaw ipinanganak na muli, that's the only time na wini-welcome ka sa kingdom ng Diyos. Wini-welcome ka sa pamilya ng Diyos. That's the only time. Kaya nga minsan, pagka mayroong pinapanganak, nagsi-celebrate tayo. Yung iba sa inyo, yung pamilya, ay nagsi-celebrate kayo, naghahandaan kayo, kasi meron kayong isang miyembro ng pamilya na wini-welcome kayo. Yan yung bagong ipinanganak. You getting the point? Now, ganun po, mga kapatid, pinapakitaan ko lamang kayo ng simpleng ilustrasyon para maunawaan nyo ng mabuti ang pinag-uusapan po natin dito. Okay? Excuse me.
So it's clear that even Nicodemus, kapatid, nagkaroon siya ng kahirapan na unawain yung pagiging born again. Pero pinilit ng Panginoon sa kanya na maunawaan. So, saan siya dinala ng Panginoon? Bago niya, mga kapatid, maunawaan yung ibang bagay, yung kanyang tanong, dinala muna siya ng Panginoon sa basic na kalagayan para maunawaan niya na yung kanyang tanong. You see, how can you understand the things of God if you don't even belong to the things of God? Diba? So dapat mabilong ka muna, makasama ka muna para maunawa. Yung understanding the issues of the kingdom of God, it's not a hard thing if you belong to it. Diba? That's right. Madali na hong maunawaan. Mauunawaan nyo ang isang pamilya kapag kasama kayo sa pamilya. Alright? Maliwanag po yan. So, kaya ang sinasabi ng Panginoon muna, dito muna kayo. Saan ka muna magsisimula? Alright? Ipinapakita muna ng Panginoong Kristo kay Nicodemus, saan ka magsisimula? Dito ka muna magsisimula. Ipapanganak ka muna sa Spirit. Alright? Now, you need to be born in the Spirit to understand the spiritual things. Alright? Now, so paano mangyayari yan? Maliwanag po sa atin kung paano nagsasabi, John 1:12, but as many as receive Christ to them, God gave the what? To become the what? Very simple. Pag nangyari po yan, you are born again. You are born into another family, which is the family of God. A different family from before. Okay? Sabi ko nga niyan, para makapasok ka sa kingdom ng mundo, kinakailangan ipanganak ka ng nanay mo. Pero para naman makapasok ka sa kingdom ng Diyos, kinakailangan ipanganak ka sa pamilya ng Diyos. Maliwanag po? Alright. Now, from there, that's the only time na ikaw ngayon ay may pag-asang lumago bilang anak ng Diyos. Bilang ipinanganak sa Spirit. Now, we have problem with this. Kapatid, kapag ka tayo po at ay hindi ho natin naunawaan ng mabuti ang pagiging born again and the importance, the necessity. Imagine again, let me remind you, paulit-ulit na sinabi ng Panginoong Jesucristo kay Nicodemus, ye must be born again. Ye must be born again. I say unto you, ye must be born again. Why is that? Because dyan lahat ikaw magsisimula. Lahat dyan ka magsisimula na parang ipinanganak kang bata. Most of the time, ang Kristiyano po ay mixed up with two identities. Ano po yung unang identity natin? Yung pagiging natural man natin. Pangalawa, yung pagiging spiritual man natin. Mixed up po tayo doon. Sa aminin natin sa hindi. Now listen, as a child of God, as a newborn babe, as a Christian, magsisimula ang ating Christian life nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas. At nung tayo po ay naligtas, inaasahan na ng Panginoon na doon magsisimula ang buhay natin bilang isang Kristiyano. Hindi ho magsisimula sa buhay natin nung pinanganak tayo ng ating magulang. Alright? Ulitin ko po. Alright? Let me illustrate. Halika, iyo, halika. Alright. Halika. Alright. Malaki-laki ka. So, let me see this. Okay? Sa illustration ito mo puti, itong malaki, ito yung flesh. Yung maliit, siya yung spirit. Okay?
Noong unang kapanganakan natin dito, mga kapatid, after the fall of man, ang unang kapanganakan natin ay kapanganakan sa flesh, sa laman. Okay? And then, yung sinasabi ng Panginoon kay Nicodemus, imagine, sabi ng Panginoon, paulit-ulit, I say unto you, ye must be born again. That is in the Spirit. Okay? Which is hard for us to understand because we cannot see the Spirit kasi yung Spirit ay nasa atin pong katawan, which we call the soul. Okay? Now, ang tinutukoy mismo ng Panginoong Kristo is the spiritual being which is the soul. Hindi po ito. Yan po yung sinasabi niya kay Nicodemus na dapat ipanganak ka muli. Alin po yun? Eto. Kasi sa ngayon, ang nagdadala kapag ka-unsaved ka, ang nagdadala sa iyo, yung flesh. Ang nagdadrive ng buhay natin is the flesh. Okay? Now, that's why we cannot understand. Ngayong nasa flesh ka, malaki ka na, tingnan niyo sabi ni Nicodemus, how can a man be born again when he is old? Imagine tong size na ito, papasok ulit sa sinapupunan ng iyong ina. How can this thing be? Hindi talaga mangyayari. Kailangan niya ng sinapupunan na ganito kalaki. Kahit na pabaluktutin niyo yan, mga kapatid, ay grabing laki ng tiyan mo. So laki. So hindi talaga po pwede. So sabi ng Panginoon, hindi yan tinutukoy ko. Yung nasa loob ang dapat ma-born again. Because you already lost your connection with God, your consciousness with God. You are dead in Christ. I mean, you are dead in sin, you are dead in Christ. Wala kang relasyon sa Diyos. Okay? Now, para lamang po ito, kaya makita yung kahalagahan, ibig sabihin, awak ka lang sa kanya, okay? Pati yung isa. Yan. Saan man po pumunta yung flesh, hatak po yung kanyang soul. Now, ngayon kapatid, anong meron yung soul? Anong meron ka ngayon? Ngayong malaki ka na. So just imagine si Nicodemus, nagsasalita siya sa kanyang sarili. How can a man be born again? Can I enter into my mother's womb and be born again? I'm a ruler of the Jew now. I'm a ruler of the Jews. I'm a member of the Sanhedrin, the supreme Jewish court. I'm deeply religious. So nasa kanya po, mga kapatid, ang resume ng pagiging tao, pagiging natural man, pero wala siyang resume ng pagiging spiritual man. That's why he cannot understand the things of God. Are you following me? So kaya ano man ang gagawin niya, kapatid, susunod lang sa kanya ang kanyang kaluluwa, the spiritual man. Alright? Now, kaya ang sabi ng Panginoon ngayon, be born again. Ngayon, pag na-born again ka ngayon, listen, eto na ngayon ang nasa harap. And God now is expecting you to live the spiritual life. Magsisimula ka talaga sa pasimula. Dito tayo mix up. Eto nung wala pa ito, okay? Isipin nyo kung anong title meron ito. Isipin nyo kung anong meron ito sa balikat niya. Isipin nyo kung anong kalagayan nito sa lipunan. But it's all in the flesh. Nung sinabi ng Panginoon kay Nicodemus, Nicodemus, ye must be born again. There is nothing sa buhay ni Nicodemus, in the life of Nicodemus, that he can be qualified to enter into the kingdom of God. Wala po. Wala siyang ganun sa resume niya, qualification para makapasok siya sa kingdom ng Panginoon. Maaaring pinagmamalaki niya ang lahat ng yan, pero wala ni isa man doon sa qualification niya para makapasok siya sa kingdom ng Panginoon. Alright? Now, the Lord Jesus Christ was saying to Nicodemus, to understand your question,
you've got first to start from you are supposed to be to understand your question. Ano yon? Pumasok ka muna sa kingdom ng Diyos. At pagka pumasok ka sa kingdom ng Diyos, kinakailangan maborn again ka. Bakit? Ang kahalagahan, ang pinakamahalaga sa kingdom ng Diyos ay hindi yung temporal, kundi yung eternal. Because the kingdom of God lasts forever. See? Hindi pansamantala. Ang kingdom ng Diyos ay pangmatagalan. Follow me carefully, kapatid. Malalim-lalim yung pupuntahan pa natin. Okay? Now, kaya nga po ito, walang nakita ang Panginoon kay Nicodemus para po siya ma-qualify doon sa kingdom ng Diyos except na siya ay ma-born again. Doon pa lamang ho magsisimula ang spirit, kapatid. Amen. Mabubuhay ang spirit. Amen. That which is born of the flesh is what? Flesh. And that which is born of the spirit is what? Spirit. This is it. Ngayon, this time, God, when you get saved, kapatid, inaasahan ng Diyos na kayo ay magsisimula ng buhay na espiritual. Harang hindi na kukuha ng iba. Nung ika'y ipinanganak sa spirit, inaasahan ng Diyos na ikaw ay magsisimula na mamuhay sa espiritual. Sabi ni Paul, yaong mga nasa spirit must walk in the spirit. Live in the spirit. Okay? Now, so makikita nyo, eto na yan. But listen to me now. Lahat ho yan ay may pasimula. Alright? Ipinanganak na siya sa spirit. Then he must start in the spirit. His life in the spirit. Follow me carefully. Paano na ngayon? As a newborn babe, what? You see kung anong tawag ng Panginoon sa atin? Anong tawag ni Peter sa atin? Bathe in Christ. Listen to me now. Sabi ko sa inyo, mixed up ang Kristiyano. Mixed up ang Kristiyano. Bakit? Hindi siya nung pinanganak siya. Yung una, eto na, nasa kanya lahat ang qualification ng mundo. Pero wala sa kanya qualification ng kingdom ng Diyos. Nung siya'y ipinanganak, boom, dapat magsimula siya ng buhay na spiritual. Inaasahan ng Diyos na ikaw'y mamumuhay na spiritual. And just like a newborn babe, you have to grow. Kinakailangan lumago ka. And sabi ni Peter sa kanyang sulat, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. You have to grow. First letter, grow, desire the sincere milk. Second letter, sabi niya, grow in grace. So kinakailang lumago ng lumago, na kung paanong lumalago ito, dapat din lumago ito. Alam niyo kung bakit? Importante po ito, mga kapatid. Sapagkat while you are in the kingdom of God, you are not there to sit down. Marami. You read, mga kapatid, yung Matthew chapter 5 hanggang Matthew chapter 8, chapter 7, na makikita niyo po yan, mga kapatid, dyan, ang kung ano ang mga gawain sa kingdom ng Panginoong Jesucristo. Now, listen to me now. This is very important. Here it is. Okay? Mula po dito, eto na ngayon. No, John, ikaw naman ngayon nakahawak sa ngayon. Kaya ka pinalalago ng Panginoon. Una, inaasahan ka ng Panginoon. Pinapakita ko sa inyo ang necessity, ang pangangailangan, kahalagahan na kinakailangan ipanganak ka na muli. Bakit? Ikaw makakapasok ka na sa kingdom of God. Ngayong nasa kingdom ng Diyos ka na ngayon, dapat kang lumago. At habang kaya ka dapat lumago, dapat ma-overpower mo yung flesh. Kung noon, ang spirit ang sumusunod sa flesh, ngayon ang dapat sumunod naman sa spirit ay ang flesh. Pero para mangyari yan, mga kapatid, ay kinakailangan ma-overpower niya yung flesh. By what? By growing in grace. By growing in grace. Now listen, kaya nga, mga kapatid,
This case, pagka ikaw ay magwo-worship sa Panginoon, listen, ito ang magwo-worship sa Panginoon. Hindi ito. Because there is none that seeketh God. Sa panahon na ganito, diyan ka lang. Diyan ka. Alright, sa sitwasyon na ganito, ang nakikita ng Diyos, kayo ano nakikita nyo? The flesh, right? Now, ang nakikita ng Diyos is the flesh. Nung nakikita ng Diyos yung flesh, there is none that seeketh God, no not one. Alright? Saan nagsisimula at sino ang magsasamba sa Diyos na tama? They that worship God is a spirit, and they that worship God must worship where? In spirit. So kaya nga po, kinakailangang ipanganak muli ito kasi ito ang magwo-worship sa Diyos. Kung hindi ito ipapanganak, walang magwo-worship sa Diyos. It's all about the flesh. No wonder mga kapatid kung bakit ang mga tao na pumupunta sa simbahan, sabi ko sa inyo, maraming mga simbahan na punong-puno ng mga tao, pero yung mga tao ay empty sa puso. Bakit? Sapagkat pupunta sila sa simbahan, kapatid, hindi ito ang nag-worship, kundi yung flesh. Ano ang hinahanap ngayon ng flesh? Entertainment. Preaching na maraming katatawanan kaysa doktrina. Preaching na maraming katatawanan kaysa katotohanan. Preaching na inaayawan ng maraming tao kasi nakikita nila at nahihit ang totoong kalagayan nila. Kaya yung tao hindi na bumabalik. Bakit? Hindi sila na-entertain. Bakit hindi sila na-entertain? Pagpunta nila simbahan, ang dala-dala nila is the flesh, is not the spirit. They are not worshiping God in the spirit, but in the flesh. I hope you can see yourself here. Ano ang attitude natin pag pumunta tayo sa simbahan? Come on, look straight here. Sa individual ako nagkipag-usap, hindi sa katabi ninyo. Isipin nyo ano ang attitude natin. Kaya pagdating natin sa simbahan, ano ang problema natin? Mix up tayo. Bakit? Sa paglago pa lamang, nung tayo ay na-born again, eto, di tayo na-mix up mga kapatid. Alright? Eto dapat lumago. Bakit? Ito yung mag-worship sa Diyos. Grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Pero kapatid, eto ang ipinanganak na muli na dapat lumaki. Saan ito nakadepend? Sa Word of God. Desire the what? Why? Because the Word of God is our spiritual food. Come on, talk back to me if you can. It is. Man shall not what? Live by what? Bread alone. Physical food. Okay, why? Physical food belongs to this. Not here. Okay? Pero ang problema, kapatid, pagpunta natin sa simbahan, ang hinahanap natin ay pagkain ito at hindi ito. Tayo'y nakaupo sa loob ng simbahan, kapatid. Ang dapat kumain ay ito. At ang dapat makatanggap na pagkain ay ito. Ang dapat matanggap na pagkain ito ay ito. Pero kapatid, kung ang hanap natin sa loob ng simbahan, pag upo natin, ay ma-entertain tayo, mapatawa tayo ng pastor, makarinig tayo ng mga mensahe na pabor sa atin, at tinamangan yung kaibigan natin o yung kaaway natin, kapatid, ikaw ito. Is it clear now na mix up ka? Nakaupo tayo sa simbahan, kapatid. Pag nakakarinig tayo ng mensahe, tama. Yari siya ngayon. Kapatid, listen to me now. Pagka ganyan ang pakiramdam mo, tandaan mo, hindi ka kumakain sa spiritual, kundi kumakain ka sa physical. No wonder after the service, when you get out from this building, you are still empty. Mixed up tayo.
Ngayon, ang problema pa mga kapatid, ang akala natin busog ito. Ang akala natin okay ka na kasi matagal ka na rito. Ang akala natin okay ka na kasi engineer ka. You see, walang kinalaman ng profession ninyo ang tinagal nyo sa simbahan because it all belongs here and not here. No wonder some of you may feeling kayo na you are holier than others. Why is that? Because ang alam natin, yung karga nito ay pwedeng ilipat dito. No way. Kung marami kang pera, walang kinalaman yan sa spiritual. Because money will perish with your physical. See, we're mixed up. Kapatid, mixed up. Nagkalabo-labo tayo. Nagkaroon tayo ng problema sa ating Kristiyano. Kaya makita natin sa loob, gusto pa rin natin ng entitlement. Makagawa lang tayo ng medyo maganda-ganda, gusto natin kikilalanin na tayo. Pag mayroon tayong ministry na ganito, kikilalanin tayo. Pag medyo nakapagbigay tayo ng malaki, kikilalanin tayo. Pag hindi nakakilala, maghahanap ka ng ibang simbahan, nakikilalanin. Yeah. Kahit na, pag nandito, basta, di bali may kasalanan ako, basta ako nagbibigay ng malaki. Gagawin mo pang biyayaran, Diyos. Kapatid, it's all about Him, not here. Yung entitlement mo belongs to this, not this. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, they that worship God must worship God where? In His Spirit. Ito yung magwo-worship ng tama. Hindi ito magwo-worship ng tama kasi may pakiramdam na siya sa sarili niya na parang si Nicodemus, I'm a ruler of the Jews, a member of Sanhedrin, I've got a lot of things. No wonder kung bakit ang religion, ang kanyang Christianity is just an additional. Additional na lamang sa buhay niya at hindi na totoo. God is looking for a true worshiper. Kita niyo mga kapatid, akala nito malago na siya. Bakit? Ang dala-dala niya pa rin dito, kapatid, ay yung resume niya rito. Wala siyang spiritual resume na dapat tanggapin natin, kapatid. Listen, listen, listen. Dapat tanggapin natin. Kung sinabi ng Panginoon, kung kakapapanganak pa lang natin, kapatid, huwag niyong pwersahin na makalakad na kayo na mag-isa. Kailangan niyo pa ng gatas. Tanggapin natin. Ang sarap naman pakinggan, makita yung bata. Kita mo si LG, palakad-lakad siya, pero you see, parang naiisip ko pag nahihilo ako, ganyan din ako lumakad eh. But you understand mga kapatid, tanggapin natin yung condition na yun. Kung medyo pahilo-hilo pa ganun-ganun, tanggapin mo. Kung kinakailangan mo pang gatas, tanggapin mo yung gatas. Pag sinabing hindi mo pa kailangan ng karne, huwag muna ng karne, baka mabulunan ka, paktay ka. Tanggapin mo ang kalagayan ng isang batang Kristiyano because you need to grow in the right situation, in the right condition to grow. Huwag mong kunin ito. Aangkinin mo, dala. Para bang nakaharap ka dyan, pero ang kamay mo nakatalikod. Hawak mo. Hatak mo. Bakit? Akala mo malago ka na kasi may dala ka nito. Kapatid, hindi nga ito tanggap ng Diyos. All right. Let me explain. Romans chapter 12. I beseech you therefore, brethren, that ye what? Come on, talk back to me if you can. You present your what? Bodies a what?
Living sacrifice. Is here. Where's the living sacrifice? This one. A living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your what? Reasonable service. All right? Reasonable service. Physical service. Reasonable service. But hindi nagtatapos dyan. Verse 2. Be not conformed to this world. Easy. This is your reasonable service, but do not do like the world does. But be ye what? Transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Nasaan yun? Nandito. Kahit na ipipresent mo ito sa harapan ng Diyos, kung ito, kapatid, ay hindi na born again at hindi nagbago, walang magagawang matino ito. Bakit? He will conform to the world. See that? Kita nyo kung nasaan ang problema natin? Papasok tayo sa loob ng simbahan, na alam naman natin, ang simbahan is the spiritual place. This is our spiritual hospital. Dito tayo inaayos. Pero kung papasok tayo rito, mga kapatid, as if we don't need anything. Kasi ito ang nasa isip natin habang ito ang papagalingin. Ito yung may sakit, pero ipinapasa natin dito. At kinukuha natin yung gamot dito, pampalakas dito. No, ang pampalakas nito ay hindi nanggagaling sa flesh. Kailanman walang Kristiyanong tumibay sapagkat mapera siya. Walang Kristiyanong tumibay sapagkat mataas ang pinag-aralan niya. Walang Kristiyano na tumagal sa gawain ng Panginoon sapagkat kilala siya sa lipunan. In fact, halos lahat ng nagkandawala rito, mga kapatid, ang dahilan kung bakit nawala sila rito, eto ang pinagmamalaki nila. Nauupo sila sa upuan, nag-i-amen, sumisigaw, nagtataas ng Biblia, pero ito ang nasa isip nila at hindi ito. They feel like what? They are complete and others are not. Kapatid, what is worship? What is worship? Admitting yourself that you are what? Nothing. And God is what? Everything. This is it. Ito lamang ang kikilala ng ganong klaseng kalagayan. Bakit? Ito hindi na. Bakit? May resume siya. Nasa kanya lahat. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, serve the Lord thy God. Alin ang inaasahan ng Diyos na magsiserve sa Kanya? Listen to me now. Kung alin yung nag-worship sa Diyos, yun din ang inaasahan na magsiserve ng Diyos sa Kanya. Alin yan? Eto. See? Pero, hatak niya ito. Bakit? May magandang pag-iisip ito na galing dito. Present niya ang kanyang body sa living sacrifice at hindi siya nag-conform sa ginagawa ng mundo. You see that? How mixed up. How our Christianity is super duper highest to the max. Di ba? Na kung paano, kapatid, mix up ang buhay natin. Akala kaya yung iba nag-aakala na malago na sila, matibay na sila, because itong nasa isip ninyo. Huwag niyong ilagay ang title ninyo sa spirituality ninyo. Ang mailalagay niyo lamang na title ninyo ay hindi sa spirituality ninyo, kundi sa carnality ninyo. You understand what I'm saying? Huwag niyong hintayin, kapatid, na kayo ay lumago or
dumating sa punto na akala nyo malago na kayo, pero nagkaroon kayo ng konting problema sa spiritual, bumagsak na kayo. Kunti lang. Kunti lang. Meron lang kayong hindi nagustuhan na sinabi ng kapatiran. Kunting-kunti lang. Bakit masyadong nakapitalize yun, mga kapatid? Who is the author of that? Sino ang author niyan? Ha? Sino ang author niyan? Diablo. Paulit-ulit na sasabihin sa iyo ganito, ganyan. But listen, kung aaminin natin, kapatid, wake up. Aminin mo ngayong gabi na kung ito ang titignan, okay, huwag ito, takpan mo muna ito. My question is this: how is your Christianity? How firm, how strong, how old is your Christianity? Kaya minsan, naalala ko yung isang pastor, nag-uusap kami, may kinukontent siya sa akin na parang isang, tungkol sa standard. Tinanong ko siya doon sa word na yon. Pag sinabi mong ganyan, pastor, conviction. Ano ang ibig sabihin ng conviction? Kasi palaging sinasabi, alam mo, ang conviction ko ay ganito. Sabi ko, pastor, tanda na siya. Namatay na nga eh. Sabi ko sa kanya, anong ibig mo sabihin ng conviction? Alam mo sagot sa akin? Parang nag-flare up pa siya. Sa tagal ko nagpapastor na ito, tatanda ko na sa iyo. Tatanungin mo pa ako kung anong ibig sabihin ng conviction. Hindi naman yun ang sagot ko, pero ang tanong ko, pero sinagot niya ako ng ganun. Simple lang naman, ipaliwanag mo sa akin yung conviction. Because as I see it, as I figure it out, kapatid, he's not explaining a conviction or biblical conviction, but personal opinion. Mas mauunawaan ko pang sasabihin niya, this is what I understand. Mas mauunawaan ko pa yan. Kapatid, minsan, hindi sapagkat matanda ay tama. Yan ang problema eh. Kapag kayo ay nasa umbrella ng mga fellowship, ng mga churches, pag hindi mo ginagawa, ang ginagawa nila, mali ka. Dapat naka-uniform ang ginagawa. No, sa atin may kalayaan ng bawat isa, pero siguraduhin nyo lang na biblical standard yan. Alright? Now listen, yan ho ang problema. Kaya nami-mix up ang buhay ng isang Kristiyano, pupunta kayo rito para pakainin ito. Pero nag-aakala na kayong all right na kayo sapagkat ito ang nasa likuran mo. See that? That's the problem. Kaya pagdating sa upuan, anong ginagawa natin? Come on, everybody heads up. Everybody look at this way. Titingin tayo sa katabi. Ikaw yun. Ikaw yun. Tapos alam mong nasa likod yung isa. Kita mo na, sana narinig niya. Kapatid, pag dumating, listen to me now, makinig kayo, I'm serious with this. I'm your pastor. I'm your friend. I'm your friend. I'm your friend. Pag dumating pa sa buhay ninyo yan, na ganyan ang nasa utak ninyo, tandaan nyo, you are here in the flesh. Not here. It's not your job to grasp the truth, put it in your mind so you can put it in his mind. Kung nandiyan naman siya, nakikinig siya, kapatid, let the Holy Spirit open his mind and his heart upang ang kanyang mensahe ay makapasok sa puso niya. Wala ho ritong persahan. Yung hindi dito marunong manalangin, kapatid, hindi ko pwedeng papusapin. Hindi ka pa marunong manalangin, pusap ko, give me 20. Hindi po pwedeng ganun. Hindi po pwede rito sasabihin ko, hindi ka pa marunong magsuloy ng buisit ka, tagal-tagal mo na rito ha. Hindi ganun. Hindi ganun. See, let the Holy Spirit teach him because the Holy Spirit is our greatest teacher.
See that? Now, anong inaasahan ng Panginoon, mga kapatid? Ang inaasahan ng Panginoon, eto ang maglilingkod. If you are going to commit to serve, eto ang dapat. Hindi ito. Bakit? Pag ito, mga kapatid, ang nag-commit, kakanta to sa choir ng konting panahon lang and then mag-quit. Bakit? Napapagod, nadi-discourage. Napapagod, nadi-discourage. Maya't maya, excuse ng excuse. Come on, choir members. Marami dito mga expert pagdating sa excuse. Kung paano sila mag-manufacture ng excuses, ang galing. But listen, tiyakin natin na hindi ito. Eto. You cannot serve God if you cannot worship God. One more time. You cannot serve God if you cannot worship God. What is a true worshiper? This one right here. A true worshiper is the one that worship God in the spirit and not in the flesh. Yes, sir. Yes, sir. I hope this message is clear, kapatid. Ngayon, saan po tayo nakatuon ngayon? Nasa loob tayo ng simbahan, may ginagawa tayo, nakakalungkot naman, ang dami tayong ginawa, tapos ipagmamalaki natin yung ating ginawa, at pagka hindi napansin yung ating ginagawa, kapatid, wala kayong pwedeng ipagpalit sa gawain ng Panginoon. There is no substitute for what you are doing in the name of God. Bakit? Tatratuhin nito, mga kapatid. Imagine, kapag ka ito ang nasa harapan, ang trato nito is what? Worship is what? Admitting that you are what? Nothing. And God is what? Everything. All right? My contentment is God. My satisfaction is God. Why? Because He is everything. And I am nothing. Kaya anumang ginagawa natin sa simbahan, kapatid, anumang ministry meron tayo, magtugtog tayo, magpunas tayo rito, anuman ang ginagawa natin, sasabihin natin sa Panginoon, Panginoon, what a privilege! Bakit? Because I am nothing. Imagine Mary, walang-wala siya. Lahat, unbelievable. Hindi niya kayang hindi niya maubos isipin na karapat dapat siya. By the way, let me tell you something. Okay? Huwag niyo nang isipin that you deserve. Or don't ask if you deserve it, because you don't. Huwag na kayo magtanong kung karapat dapat kayo. Bakit? Talagang hindi eh. Kaya ano mang ginagawa natin sa Panginoon? Kasi we are nothing. That's worship. Ngayon, pagka ginamit ako ng Panginoon, just like Mary, what a privilege. Pag ginamit ako ng Panginoon na katulad ni Moses, na utal ako, Panginoon, wala. Sabi ng Panginoon, sino bang may gawa ng bibig mo? Hindi ikaw, ako. Sino nag-uutos sa'yo? Ako. Tumigil ka. Huwag ka na magrason-rason dyan. Magpasalamat ka na lang na ginagamit kita. That's it. That is worship, kapatid. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kung ako man nakakapagbigay sa Panginoon, salamat Panginoon, binigyan mo ako kaya ako nakakapagbigay. Kung nakakapag-preach ako, hindi sapagkat ako'y magaling na preacher. No, it's all because of you, oh God. I'm nothing. I'm still nothing. Kapatid, kapag naunawaan niyo po itong true worship na ito, mula ngayon, bantayan mo ng sarili mo. Pag naunawaan mo ito, makikita mo na ibababa ka ng Panginoon, magpapakumbaba ka, matututo ka magpakumbaba, wala kang pwedeng ipagmalaki sa buhay mo. Pare-parehas lamang tayong nakaapak
sa lupa. Kahit na marunong ka pa mag-skywalk, pero sinasabi ko po sa inyo, kapatid, sa lupa pa rin ang bagsak mo. But listen to me, you have to admit na kung ikaw ay babe in Christ, tanggapin mo na ikaw ay babe in Christ. Huwag mong pilitin na makakalakad ka ng straight kung sigsag-sigsag ka pa, nag-aaral ka pa lamang lumakad. Kung nandun ka sa sitwasyon na katulad noon, tanggapin mo. Kung hindi ka pa makakakain ng matigas, tanggapin mo. Kung hanggang panggatas ka pa lamang, tanggapin mo. Bakit? Balang araw, pupunta ka sa higher level. Mas mataas sa kalagayan mo ngayon. Bakit? Tuloy ang paglago mo. Pero sa ngayon, anong kalagayan mo? Kaya tingnan nyo ng mabuti, kapatid. Tanggalin nyo ang pagkukunwari. Ilang taon ka na kayang Kristiyano? Kayo ba'y nagmamalaki ng feeling nyo malago na kayo kasi kasama nyo pastor? Or anak kayo ng pastor? Ha? Kapatid, tanggalin nyo lahat yun. It's all in the flesh. Tanggalin nyo yun. Ano talaga ang totoong kalagayan mo bilang Kristiyano? Kung pinagmamalaki mo ay pera, alahas, ari-arian mo, iwanan mo yung ari-arian mo, ilagay mo sa sulok, isang sulok. Tingnan mo sarili mo. Ano kaya ang itsura ko kung wala ang mga bagay na yan sa buhay ko? Ano ang grado ko bilang isang Kristiyano? Ano ang grado ko bilang isang Kristiyano? Am I clear to you, kapatid? I'm here to help you. God is looking for a true worshiper. Ang nakakalungkot sa congregation ng mga Kristiyano, mga kapatid, pag nag-congregate tayo, nakatingin tayo sa katayuan ng tao materially. Hindi natin makita spiritually. But you understand, mga kapatid, maraming beses na ako napunta sa maraming simbahan na may mga nakaupo na pagkatungkol sa material na bagay, kumpleto na sila. Maging dito sa simbahan natin, may mga nakaupo rito sa panahon ng service natin na pag pinag-usapan ang material na bagay, nag-aabound na sa kanila. Pero meron isang worry sila sa buhay nila. Yung relasyon nila sa Diyos. Marami na silang okay na yung kanilang relasyon sa tao at marami na silang karelasyon. Pero mga kapatid, isa lamang ang wala at hindi maayos na relasyon sa Diyos. Bakit? Eto ngayon. Imagine, mauupo ka. Upo ka dyan. Diyan sa susunod. Upo ka rito. Okay. Ito yung kalagayan mo. Pumunta ka rito in the spirit, pero wag mong kakalimutan, nasa likod mo yung carnality. Huwag mong i-rank ang sarili mo dito, kundi tignan mo talaga ng totoo ang sarili mo. Because when you listen to the preaching of the Word of God, kapag ka na, listen, para maunawaan nyo lamang kung anong attitude meron tayo during the preaching. Pag nagpi-preach ng pastor, boom! Alin dito sa dalawa ang nabibless? Sabi ko sa inyo kanina, kapag ka ikaw ito, at ang rason mo pagka nakakarinig ka, ay lumilingon ka ng kaliwa, ng kanan, nag-iisip ka
yari siya. Tandaan mo, ito yun, pumunta ka rito na ganito. Thus, you are not a true worshiper. Wala kang pagkakaiba sa mga Hudyo nung araw na kinakailang lumakad ng malayo, bumiyahe ng malayo para mapunta lamang doon para i-worship ang Diyos. Hindi mo na kinakailangan pang magpakalayo-layo para i-worship ang Diyos. Because you can worship God in spirit. You understand what I'm saying? And in truth. I hope this message is clear, kapatid. Sino kaya ngayon ang nakaupo sa upuan? Identify yourself. Sino ang nakaupo ngayon sa upuan? Is it really you or the carnal you? Huh? Is it the spiritual you or the carnal you? I hope you can determine. Kung nasa isip mo ngayon, siguro may nagsumbong na naman kay pastor. Yan sinasabi ko sa iyo. That's the carnal you. It must be the spiritual you. Tandaan nyo, again, I'm closing now. God is expecting that it is the spiritual you that will serve Him. Because the carnal you cannot discern the things of God. Carnality is enmity against God. That's what the Bible says. So it's time, kapatid. Tingnan natin ngayon. Nasaan tayo? Simple message, right? There's nothing deep about this message. That's why you'll see being born again is so important. Nakakalungkot naman siguro at nakakahiya naman pag tinanong ko kayo ngayong gabi, are you born again? No, tignan na lamang natin ngayon kung sino nakaupo sa upuan ninyo ngayon. Sino nakaupo sa upuan nyo ngayon? Is it the spiritual you or the carnal you? Who? 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 God knows who is sitting in this auditorium tonight. Shall we all stand, please? Father, thank you for the message. Speak to the hearts of your people now, oh God, please. Help us to be honest with our present situation, present condition, oh God. Make us tonight the true worshiper, the one that will come with a spiritual mind, spiritual heart, with a spiritual motive. Thank you, oh God, for this message. Speak to your people now, please. Your heads bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts, then let's make business with God.
Dakilang Diyos, maraming salamat po sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Thank you for touching the hearts of your people. Thank you, O God, for bringing us this message. Nawa po ay patuloy namin ma-realize, Panginoon, ang totoong condition po namin sa loob ng simbahang ito. Ang totoong kalagayan po namin para malaman po namin ang totoong kailangan po namin. Hindi po namin malalaman ang totoong kailangan po namin kung hindi po namin aaminin ang totoong kalagayan namin. Pagpalain niyo po ito, Panginoon. After this, patuloy po namin pagbulay-bulayan ang mensaheng ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen.